Cash Flow Quadrant ni Robert Kiyosaki. Nagsimula sa isang libro. Ang video na ito ay patungkol sa isang libro na nakita ko nung ako'y isa pa lamang empleyado at isang OFW. Tapusin mo ang video na to para malaman mo kung paano nabuksan ang aking isipan na muling magsimula ng isang negosyo. Ako nga pala si Billy Sioson na naging comfort zone ang pagiging empleyado at pagiging OFW at nagdesisyon na muling magsimula ng isang negosyo dito sa Pilipinas. Noong 2014 ay natapos na ang kontrata ng tinitiran naming flat dyan sa Dubai, sa Alriga. At dahil kailangan naming maghiwa-hiwalay, nag-impake na kami ng aming mga gamit. At nung ako'y lumabas, may nakita kong isang libro na itatapon na nung aking kaibigan. Nung nakita ko yung title, sabi ko sa kanya, akin na lang tong libro na to kasi mukhang maganda siyang basahin. Tungkol siya sa Cash Flow Quadrant ni Robert Kiyosaki. At nung simulan ko siyang basahin, doon sa page number 5 ay may isang kwento. At ang kwento na ito ay tungkol sa dalawang tao na isang naging parang empleyado at isang naging parang investor. Ikikwento po sa inyo dahil dito po nabuksan ang aking isipan na muling magnegosyo. Noong unang panahon, may isang maliit na baryo na ang tanging problema ay ang kakulangan ng supply sa tubig. At dahil dito, nagdesisyon ng mga matatanda doon sa lugar na yon na magpabid kung sino ang magsusupply sa kanila ng tubig. At may dalawang taong nagboluntaryo na mag-supply ng kanilang tubig na galing sa burol hanggang sa kanilang baryo. So nung nalaman ito ni Ed, ay bumili kagad siya ng 2 timba at sinimulan niyang magigib magmula doon sa burol hanggang sa kanilang baryo. Araw-araw niya itong ginawa, umaga hanggang hapon. Samantalang si Bill ay hindi muna nagpakita at ang kanyang ginawa ay gumawa ng plano at naghanap ng investor para magkonekta ng tubo mula doon sa burol hanggang sa kanilang baryo. Dahil inabot ito ng matagal, naging masaya si Ed dahil wala siyang kakompetensya. Pero nung dumating na yung panahon na nagawa na ni Bill yung tubo magmula sa burol hanggang sa kanilang baryo, ay nag-announce kagad ito na ang sabi niya sa kanyang mga kababaryo ay 24 hours siya magsusupply ng tubig na mas malinis kaysa dun sa sinusupply ni Ed. Dahil nga timba ang gamit niya, siguro nadudumihan ito magmula doon sa burol hanggang sa pagbaba niya sa kanilang baryo. Nung nalaman nito ni Ed, bumili kagad siya ng karagdagang timba at inirecruit niya ang kanyang anak para tulungan siyang magigib. Dahil kailangan kumatin ng kanyang anak sa kolehiyo, muling nag-isa si Ed sa pag-iigib. At bago pa pumasok ng kolehiyo ang kanyang mga anak, ay ito'y kanyang binilinan na bumalik kagad dahil walang magmamana ng business na yon kundi sila rin. Pero nung matapos na sa kolehiyo ang kanyang mga anak ay hindi na ito bumalik. Hanggang sa kanyang pagtanda at hindi niya na kaya magbuhat ng timba. At dahil nakagawa si Bill ng isang sistema na magdi-deliver ng tubig sa kanilang baryo, ay naisip niya na gumawa pa ng isang pang pipeline para sa ibang baryo at patuloy na mag-akyat ito ng pera para sa kanya. At dahil tuloy-tuloy lang ang pag-agos ng tubig sa kanyang pipeline, ay tuloy-tuloy din ang pag-akyat ng pera sa kanyang bangko. Samantalang si Ed, dahil tumigil na at hindi na kaya ng kanyang katawan, ay nabaon ito sa utang. At ito ang kwento na aking nabasa sa librong ito. At dahil sa kwentong ito, ay muling nabuksan ang aking interes sa pagsisimula ng isang negosyo. Kaya naman naniniwala ako na kadalasan may ibang paraan ng mundo para kuhanin ang ating atensyon sa mga bagay na dapat nating gawin. Bakit ko ba ito ginagawa? Para ipaalam sa atin na may iba't ibang paraan ng mundo para gawin ang isang bagay na makakatulong na magbago ng ating buhay. Ang kalaban kasi natin dito ay yung comfort zone na hindi natin maiwan dahil alam nating madali na ang buhay natin dito at kayang-kaya natin itong gawin. Kaya ikaw, baka nakita mo na at nabasa mo na ang libro na magbabago ng buhay mo pero binaliwala mo pa rin. At muli po, maraming salamat sa panonood ng bidyong ito at huwag niyo pong kalimutan na mag-like and share para mas marami pa tayong matulungan. At huwag niyo pong kalilimutan na sabi sa Colossus 3:23 na anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. At lagi niyo pong tatandaan na kasama ninyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.